Kuha tayo ng update ng mula sa isa sa mga leader ng isang, teka, paano ba yun? Ng Gatchalian Bloc, si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon. Senator Erwin, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay, magandang umaga, Ka Jerry. Thank you for inviting me sa iyong programa. Oo, para kasi ang ganda nitong balita, Senator Erwin, na patapos na. Pwede natin sabihin tapos na talaga itong US-Iran war. Maaaring mag-normalize na ang oil prices at magbalik na sa normal ang takbo ng ekonomiya. Pero ang nagiging problema talaga dito sa atin ay yung politika dyan sa Senado. Ano ba ang latest? May pasok na raw ho ngayon ang Senado? Actually, meron naman ongoing yan. Yung mga employees namin, kailangan silang pumasok Mondays to Thursdays. Pero kung if you're talking about session, naka-sine-die kami. Pero naka-adjourn pa kayo eh. Kung pwedeng magkaroon ng special session, baring Jerry, pag pinatawag ito ng Malacanang, ika nga yung dalawang kapulungan, hindi lamang po yung Senado, pati ang Kongreso. Kung may mga gustong ipatapos ang Pangulo, dahil wag natin kalimutan, next month ay yung kanyang State of the Nation address. At Tama. marami mga nakabinbin na mga mga panukalang batas na kailangan maaprubahan. Oo. Pero last week ay may mga pinag-work from home ang mga Senate employees dahil sa security threat. Kumusta ba ngayon? Na-check na ba 'yon? At saan ba nang gagaling yung threat diyan sa Senado, Senator Erwin? Actually, paring Jerry, intelligence info ito, coming from the NBI. Alam naman natin, paring Jerry, tayo pare-pare nag-cover sa police beat. So, ang intelligence info ay ongoing ang ikang checking yan at coordination ng NBI with the PNP, AFP para masiguro at magkatugma-tugma yung kanilang mga ikang reports. So, yun yung nakuha namin last week from the NBI to make sure lang na safe ang mga empleyado ay pinag-work from home na lang muna ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian. So, ibig sabihin, dahil papapasukin na ngayon, na-check na at pwede nating sabihin walang dapat ipag-alala ang mga Senate employees. May assurance kasi ang aming USA, si Major General Corpus, siya yung head ng USA ngayon. At may reinforcement din ng Philippine National Police galing kay General Nartates ng PNP. So we believe it is enough. Medyo bumaba yung threat at this point. So we're confident na pwede na magbalik yung aming mga empleyado, yung mga staff sa Senate. Okay. Ito, Senator Erwin, si Senator Villanueva ay laman ngayon ng mga pahayagan at banner story pa ng mga pahayagan. Ang sabi niya, sila ay a-attend sa special session. Nakikita nyo na ba, gaya ng US-Iran war na tapos na, nakikita nyo na rin ba ang end nitong problema sa Senado? Kami na nalangin, paring Jerry, na sana nga, hindi lang si Senator Joel ang makaramdam ng ganyan, kundi lahat sila dyan sa minority. Hindi naman kailangang sumanib sa aming pwersa, bagkos ang kailangan lang namin pumasok sila para ay magkaroon tayo ng sesyon, matapos yung mga panukalang batas. So kami po nagpapasalamat in advance kay Senator Joel for sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At sana, pati yung iba na rin ay umattend na rin siguro para matapos, magampanan namin yung aming mga trabaho. Parang, hello? Oh, go ahead, Senator. Parang Jerry, akala ko nawala. Hindi, yes, sir. go ahead. So yung commitment, magawa na namin ang aming mga trabaho, parang Jerry. So yung commitment ba ni Senator Joel ay pag-attend lang sa session o meron na rin siyang pasabi na he will join the new majority? Kung ano yung sinabi niya sa mga pahayagan, ayoko naman pangunahan niya na parang Jerry. Kung ano yung sinabi sa pahayagan na sinabi niya na mag-attend siya, ay kami natutuwa dahil magkakaroon na ng talagang 13 katao. Pero yung magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, mga dialogue, mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yan, paring Jerry, na
mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya at kinakumbinse, pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa, isang lalaki, isang babae, kung mahihikayat. Pero ongoing naman yung usapan bilang magkakaibigan. Nag-dinner, kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para makapag-usap. Pero wala pa talagang malinaw na resulta doon sa mga kausap. Pag-uusap. So posibleng hindi lang 13, pwedeng maging 14 at pwedeng maging 15. Posible. Depende kung mahihikayat. Kasi alam mo pa rin, Jerry, ito maski na nag-aaway ng gano'n, magbabarkada eh. Yun nga ang kainaman dyan. Anak yung isa, anak ni Ninong, Ninong ng ng anak ng isa, yung isa, magkumpare, yung isa, mag-best friend, yung isa, magkaklase ng college. So, nagkikita-kita pero nahiwalay lang dahil nga dito dyan kayo. Pero at the end of the day, nag-uusap naman sila. Paring Jerry, narinig ko sa mga kwentuhan ng mga senior members ng majority na, ano sabi niya ng barkada mo? Pumunta ako sa bahay nila, pinakain naman ako, usap-usap kami. Nung nahikayat mo na ba? Hindi pa eh. Hindi pa. Ang problema kasi, sa totoo lang paring Jerry, yung kabila kasi, hindi nila alam. Meron pa nga dyan talagang hardliner eh. Talagang hindi mo aasahan na... Yun nga itatanong ko sana na merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Hindi, merong isa. Parang Jerry, may isa na ang gusto nila magtrabaho. Pero dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, ng mga vlogger, mga troll. Hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang magpumasok na at magtrabaho. Na as a member of the minority. Wala silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigilan itong tao. Yung backlash, na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Yun ang problema ng ilan sa kanila. Ito ang iniisip, paano how they go about this. Hindi masyado sila masasaktan, lalo ng kanilang pamilya for attending sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Yun ang problema talagang highly politicized at talagang divided ang marami sa atin sa division na nangyari sa Senado. Bagamat may mga nagsasabi na kung sino yung pang-13 o pang-14 o pang-15, para silang kinukonsider ng iba na savior. Meron namang iba na kinukonsider yung pang-13 na Judas. Kaya talagang ang hirap ng sitwasyon. Kaya yun pala inaalala nila, yung magiging bashing na paring matanggap nila. Yun ang naririnig ko doon sa mga kaibigan nila na mga kasamahan namin sa majority. Yun ang problema nila, yung bashing na abutin talagang yung backlash, yung hagupit, bukod sa tatawagin sila Judas, sabihin mga pamilya ng demonyo, etc. kung ano-anong tira nga abutin nila. So, yun ang iniisip-isip nila ngayon. Paano sila makakaiwas sa gano'n? Pero gusto nila talaga magtrabaho. Gusto nila to reach out. Reach out, hindi ibig sabihin parang Jerry na sasama na sila sa amin. Gusto na magpumasok. Kaya kaso mo, yung grupo nila ayaw pa pumasok. Diba? So, sa halip na pumasok, gusto magkaroon ng mga press conference, mga news briefing rather than pumasok sa Senate. Oo. May napagkasunduan na ba kayong petsa kung anong petsa yung pinakamagandang kung kailan pwedeng ganapin yung special session? Manggagaling yun sa palasyo, Jerry. Ang palasyo magsasabi na kailangan mag-special session kayo para magawa ninyo. Actually, marami nakabinbin, parang Jerry. Kaya nga. Naawa kami yung 3 general na, Diyos ko po, aabutan. Ng retirement kapag hindi na-confirm. Tapos yung 2 basketballista na ilang beses pabalik-balik, tapos nag-away lang kami, nakakahiya. Para maging Filipino citizen dahil naman talaga mga
Pilipino yung kanilang mga nuno o angkan, hindi matuloy-tuloy. Ilang beses pumunta yun doon Nandoon din yata nung dumating si Bato at nag-away-away, dumating din sila doon. Pero wala nangyari. Yung walk-out, nandoon din yung dalawang mga PhilAm. Hindi naging... Marami talagang hindi nagawang trabaho. Pero kung sakaling magkaroon ng special session at kung hindi pa rin umattend ang Cayetano Block, may magagawa ba kayo kung sakasakali may ma-accomplish ba kayo kung sakaling wala ang Cayetano Block? Ay, yun lang sinasabi ni Senator Joel na mag-a-attend siya. Malaking tulong yun para hindi na questionin kasi kini-question nga ng kabila, di ba? Aminado naman kami na though majority kami 12 pero we cannot elect a Senate President. Kaya acting Senate President, Senate pro tempore lang ang aming naihalal dahil nasa batas din naman yung kailangan mo 13. Pero 12, quorum na yun. Pero patuloy na kini-question niya ito ngayon. Pero naging president na ito nung since 2008 tapos noong 1949 yung Abilino versus Cuenca. I think 1949 sinasabi 12 is a quorum na. So kaya nagkaroon ng quorum nung huling araw at na-declare ang position vacant. So, kung mas maganda, kung may darating si Senator Joel talagang kahit na hindi sila mag-attend, may quorum kami, talagang 13. At may matatapos at may ma-accomplish ang Senado sa special session. Exactly. Yun naman talaga ang purpose noon, paring Jerry, na magkaroon ng special session para maraming matapos. Kaya nga yan, nakakahiya naman, kawawa naman. Magre-retiro na lang yung 3 colonel na yon para imbis na makatikim pa ng pagiging general. Hindi na dahil sa away-away na yan. Yung mga dalawang gusto maging mga PhilAm na gusto maging Filipino citizen. Meron pang isa, paring Jerry, na talaga malapit na, approval na lang, Yung hospital detention, I'm sure naririnig mo na yan. Yung hospital na ayaw kang palabasin pag wala kang pambayad o kahit na anong maibigay sa kanila. Bawal na yun, paring Jerry, pag lumabas itong batas na ito na aprubahan. Isa yan Sa naiipit. Naiipit dahil dito sa gulo na ito. Panghuli na lang, Senator Erwin, yung inaabangang impeachment trial kay VP Sara, ito bang problemang ito sa Senado, hindi ba naka-apekto ron? O mamumove ba ang mga dates na sineset, yung time frame para sa trial? Hindi, paring Jerry, tuloy yun sa... babalik kami lahat sa July 6 dahil ito yung unang araw ng impeachment trial. Hindi maapektuhan yun. Dapat nga sana 26 pa sa solo ng Pangulo pero dahil sa impeachment kami po ay babalik lahat ng July 6. Nakikita nyo ba na merong hindi dadalo ng sadya sa impeachment trial as Senator Judge? Hindi ko alam, paring Jerry, pero sana umattend sila kasi magmumukha silang talaga magiging bias sila pag hindi sila nag-attend dahil parang binoboycott nila yung trial ulit kapag hindi sila umattend. Pero tingin ko mag-attend naman kasi they will be sending wrong signals, paring Jerry, na pag hindi sila nag-attend. Diba? Ay sana nga. Good luck sa atin. Sana matapos na yung problema sa Senado gaya ng problema ng US at Iran na natapos na. Tama ka, paring Jerry. Sana nga ay doon sa matagal naman kami paring Jerry, anytime ready kami at talagang itutuloy namin yung mga trabaho namin. Dahil talagang kabilang grupo lang ayaw mag-attend ay sana mag-attend na kasi alam mo paring Jerry, mabilisan na lang. Go ahead. It's not about Marcos loyalist kayo, Duterte supporters kami o Lenny followers kami. Wala nang ganyan kasi lahat naman nakakaramdam ng problema. Tama ka. Bakit? Pag mahal ba ang presyo ng gasolina, ang nakakaramdam lang noon yung Duterte supporters. Ganon din naman yung Marcos loyalists. Ganon din naman ang Lenny followers, di ba? Ganon din yung presyo ng mahal na bigas. Bakit? Libre ba ang bigas o may discount ba ang Marcos loyalists, yung Duterte supporter at saka Lenny followers? Hindi libre. Libre. So pare-pareho actually kung anong nararamdaman ng isang grupo, supporter ni Sara,
supporter ni Marcos, supporter ni Lenny, o neutral ka, pare-pareho kasi parang nasa isang bahay lang tayo, parang Jerry, isang sasakyan. Pag nasira, na-flat yung gulong, lahat tayo bababa, di ba? Talaga. Pag na-flat yung gulong ng jeep. So, yung iniisip ng ilan, hindi, nagpapasasa kayo dyan sa grupo na yan. Hindi, lahat naman, pati sila sa grupo ni Sara, apektado rin. Grupo ni Lenny, grupo ni Marcos, lahat naman tayo apektado. Bakit? Pag yung problema, lahat naman tayo nakakaramdam, yung mga sweldo, hindi naman magkasya. Bakit yung Marcos supporters ba, napagkakasya nila yung sweldo nila? Ganon din ba yung Sara Duterte supporters o itong Lenny followers? Pare-pareho naman tayo nakakaramdam ng problema eh. Pare-pareho naman ang problema. Tumatama sa bayan natin. Wala namang exempted dito eh. Lahat tayo. Kung Sa pool. Marcos ka, Sara ka, o Lenny ka. Lahat tayo. O wala kang pakialam, neutral ka. Tatamaan at tatamaan ka. Kaya nga, dapat we have to unite. Kami dito sa taas, lahat ng mambabatas. Huwag nyo nang udyukin yung kabila, inuudyok pa nila na hindi. Diyan yung kabilang grupo na yan. Yan ang grupo ng ganito, ng Marcos. Hindi. Dito tayo sa ganitong grupo. Hindi dapat gano'n, parin Jerry. Kasi kawawa din ang tao eh. Hindi kami nakakagawa ng batas. Senator Erwin, salamat sa update at good luck sa atin. Ingat po kayo. Maraming salamat, parin Jerry. Good morning. Senator Erwin Tulfo, Chairman, Senate Blue Ribbon Committee.